Halika, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay pabalik sa isa sa pinakamahalagang gabi sa panitikang Pilipino. Isang gabi kung saan ang pagkakaibigan, sakripisyo at paghihigante ay nagbanggaan sa madilim na katubigan ng lawa ng Bay. Ito ang kwento ng pagtakas ni Crisostomo Ibarra at Elias. Sa ilalim ng kalangitang walang bituin at buwang natatakpan ng ulap, isang munting bangka ang tahimik na dumudulas sa Ilog Pasig. Lulan nito ang dalawang lalaking may iisang layunin pero magkaibang pamamaraan. Si Crisostomo Ibarra, ang ilustradong naghahangad ng reforma, at si Elias, ang misteryosong bangkerong dala-dala ang bigat ng nakaraan. Sila ay tumatakas. Hindi lang sa mga gwardiya sibil, kundi sa isang sistemang bulok at mapang-api. Habang papalayo sila sa kabihasnan at papalapit sa malawak na lawa, nagkaroon sila ng huling pagkakataon na mag-usap ng masinsinan. Dito, sa gitna ng katahimikan ng gabi, ibinunyag ni Elias ang mapait na kasaysayan ng kanyang pamilya. Isinalaysay niya kung paanong ang kanyang lolo ay pinarusahan dahil sa bintang na pagiging pilibustero at kung paano hinamak at itinuring na basura ng lipunan ang kanyang buong angkan. Sa mga sandaling iyon, naunawaan ni Ibarra na bagamat magkaiba ang kanilang estado sa buhay, iisa lang ang kanilang kalaban. Pareho silang biktima ng kawalang katarungan. Dahil dito, buong pakiusap na hiniling ni Elias kay Ibarra, mamuno ka sa isang himagsikan. Ikaw ang kailangan ng bayan. Ako, wala na akong tiwala sa mga reformang hinihiling mo sa Espanya. Ang kailangan natin ay pagbabago, kahit pa ito ay dumanak ng dugo. Nag-alinlangan si Ibarra. Ang puso niya ay puno pa rin ng pag-asa para sa mapayapang paraan. Ngunit ang mga salita ni Elias, na sinabayan pa ng sarili niyang mga kabiguan at pagdurusa, ay nagsimulang magparikit ng apoy ng paghihiganti sa kanyang dibdib. Isang apoy na hindi na mamamatay kailanman. Subalit, ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol. Isang patrol boat ng mga guwardiya sibil ang natanaw sa dikalayuan. Ang utos ay malinaw, hulihin si Ibarra, ang pilibusterong tinutugis ng batas. Mabilis silang namataan. Ang tahimik na lawa ay biglang napuno ng sigawan at putok ng baril. Ang mga bala ay sumisipol sa hangin, tumatama sa tubig sa paligid ng kanilang munting bangka. Napaligiran sila, wala nang matatakasan. Ang kanilang sinasakyan ay tila naging isang lumulutang na kabaong. Alam nila pareho, isa lang sa kanila, kung mayroon man, ang posibleng makaligtas. Sa gitna ng kaguluhan, sa bingit ng kamatayan, gumawa si Elias ng isang desisyong magpapabago sa lahat. Isang desisyong tatatak sa kasaysayan. Tiningnan niya ng diretso si Ibarra, ang kanyang mga matay puno ng determinasyon. Ibarra, sabi niya, ikaw ang dapat mabuhay. Mas malaki ang iyong papel na gagampanan. Ang iyong talino, yaman, at impluensya ay mas kailangan ng bayan kaysa sa akin. Panahon na para ako naman ang magbayad ng utang. At sa isang iglap, tumalon si Elias sa tubig. Lumangoy siya palayo sa bangka, sinadyang agawin ang atensyon ng mga humahabol. Ang mga gwardya, sa pag-aakalang siya si Ibarra, ay ipinukus ang kanilang mga putok sa direksyon niya. Habang si Elias ay nagsisilbing pain, mabilis na nagtago si Ibarra sa ilalim ng bangka, gamit ang kaguluhan upang itago ang sarili. Nakita ng mga Kastila ang tubig na unti-unting namumula sa dugo. Isang katawan ang lumutang. Para sa kanila tapos na ang misyon, ang pilibusterong si Crisostomo Ibarra ay patay na. Itinigil nila ang paghabol, kampante sa kanilang tagumpay. Ngunit nagkamali sila. Dahil sa kabayanihan at sakripisyo ni Elias, ligtas na nakarating si Ibarra sa kabilang pampang. Naglaho siya sa dilim, naging isang multo na lamang sa lupang kanyang sinilangan. Ang kamatayan ni Ibarra sa lawa ay sumisimbolo rin sa kamatayan ng kanyang mga idealismo. Ang binatang puno ng pag-asa na bumalik mula sa Europa ay wala na. Ang ipinanganak mula sa madugong katubigan ng lawa ay isang bagong nilalang, isang taong bao ng poot, pagnanais maghiganti, at handang gawin ang lahat para sa pagbabago. Ang sakripisyo ni Elias ang naging sulo na nagbigay daan sa pagbabagong anyo ni Ibarra. Mula sa isang reformista, siya ay magiging si Simon, ang misteryoso at walang awang mag-aalahas na maghahasik ng lagim sa susunod na kabanata ng ating kasaysayan, ang El Filibusterismo. Ang gabing iyon sa lawa ay hindi lang pagtatapos ng isang kabanata, kundi simula ng isang mas madilim at mapanganib na kwento. Ang kwento ng paghihigante. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan na magsisimula tayo ngayon sa huling bahagi ng trahedya ni Maria Clara,
ang kanyang desisyon na isara ang pinto ng kanyang puso at mamuhay sa likod ng rehas ng kumbento. Ang pagsara ng puso, si Maria Clara sa kumbento. Nang kumalat ang balita na mabilis at maling ipinakalat ng Guardia Sibil na si Crisostomo Ibarra ay patay na at nalunod sa lawa, tuluyan ng gumuho ang mundo ni Nan Maria Clara. Ang kaisa-isang lalaking minahal niya, ang tanging niyang pag-asa, ay kinuha sa kanya ng tadhana at ng mga kalaban. Ang kanyang puso ay napuno ng matinding kawalan at kalungkutan. Sa halip na sumunod sa plano ni Kapitan Tiago na ipakasal siya kay Linares Ao, ang Kastilang binata, nagdesisyon si Maria Clara. Wala nang halaga ang kanyang buhay sa labas ng pader. Ang hiling ng paglisan. Matatag siyang humarap kay Kapitan Tiago at Padre Damaso at ipinahayag ang kanyang pasya. Gusto niyang pumasok sa Beaterio de Santa Clara at maging madre. Ang desisyong ito ay nakakagulat, lalo na para kay Padre Damaso, ang kanyang tunay na ama. Sa sandaling iyon, ang karaniwang matigas at walang awang pari ay bunaglupasay sa pagmamakaawa. Nakiusap si Damaso na huwag itong gawin dahil alam niyang sa loob ng kumbento ang kanyang anak ay lalong magdudurusa at malalayo sa mundo. Ngunit tumanggi si Maria Clara. Ang kanyang sinabi ay puno ng pait at tapang. Mas gugustuhin ko pang maging madre kaysa magpakasal sa lalaking hindi ko mahal. Ibig niyang sabihin, mas nanaisin niyang mamatay ang kanyang damdamin sa loob ng kumbento kaysa mamatay ang kanyang kaluluwa sa pag-aasawa ng hindi niya minamahal. Ang biktima ng relihiyon. Dahil sa kanyang matinding pagpipilit at sa takot ni Kapitan Tiago na tuluyang magkasakit ang anak, pumayag din sila. Sa huling bahagi ng kwento, si Maria Clara ay naglaho sa likod ng matataas at malamig na pader ng Beaterio de Santa Clara. Ang pinakamamahal, pinakamaganda at pinakamaamong dalaga ng San Diego ay naging isang kumbiktima ng relihiyonan na hindi niya maunawaan. Ang pagpasok niya sa kumbento ay sumisimbolo sa pagkawala ng pag-asa at palasan pagkaalipin ng kagandahan at kabutihan sa ilalim ng mapaniil na kapangyarihan. Ang kanyang paglisan ang nagpatunay na sa panahong iyon, walang kaligtasan ang sinuman na may pusong tapat at busilak. Si Maria Clara ay namatay, hindi sa lawa, kundi sa loob ng malamig na rehas, kasabay ng kanyang pag-ibig. Sa pagpasok ni Maria Clara sa kumbento, ang lahat ng romansa at idealismo ay nagtapos na. Ang tanging natitira ay ang nag-iisang sulo ng pag-asa na ngayon ay nasa kamay ni Basilio. Inyo ang pagtalakay na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento mula sa ating panitikan. Hanggang sa muli,